yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Sabi niya, bubuksan daw, pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yun. Yung amo niya. Chismoso ang puta. Chismoso. O, kita mo yung mukha. Tagunon ko ganun mo. Sir, kasi miski ko yun ang tatanong ko, sir, senador ka ng bayang Pilipinas. Sinusolusyonan mo problema ng mundo, ng mga Pilipino. Nagbabalangkas kayo ng batas. Tas aircon lang, sir, hindi mo kayang gawa ng paraan. O, ngayon, yung tao na yon, inutusan mo, buksan, hindi binuksan, anong gagawin mo? Putang ina, sisantin mo. Loko-loko ka ba? Sisantin mo. Putang ina nyo. Ba't nyo pinatay? Nandiyan kami. Ano yan, bastusan? Buksan nyo yan. Sa sobrang bastos mo na yan, hindi mo kayang gawin. Nababastos mo nga yung mga general eh. Yung mga koronel, yung mga barangay chairman, barangay tanod, nababastos mo nga sa rapid tool point action. Yun lang, tagabukas ng aircon, hindi mo kayang manduhan. O, gumagawa ka ng chismis. Nag-imbestiga ka ba? Kung bakit na walang kayo ng aircon? Wala. Siguro yung nagbukas yung nagpatay ng aircon, baka yung amo niya, yun ang inutos sa kanya. Chismis yan. Magandang araw, Banateros. Ito na naman, nandito na naman ang inyong pinakapaboritong fake news, peddler sa balat na YouTube, Boss D. Kamusta naman ang buhay-buhay? Panibagong araw, panibagong buwan, panibagong kwentuhan na naman at pagpapakalat ng mga peking balita, walang kakwenta-kwentang komentaryo. At pasasakitin na naman natin ang mga ulo at balon-balon ng puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga senador na mga iyakin, lahat ng mga malalambot ang puso, malalambot ang tuhod, mga mababait kuno, mga tila mo pinanganak sa sabsaban, mga kawatan naman, mga kupal, animal, bisit, pabigat, walang silbi, switik, salot, puto sa buo, hindot, para mo rin sintu-sintu, baliw, abnoy, sabog, batag, mag, adik, pusher, kawatan, kurakot, magdanakaw, sindikato, miyembro ng kuratong baliling sa gobyerno at mga kidnapper sa pamahalaan, mga bobo, tanga, inutil, walang silbi, mga utak, usok, mga impacto maligno, masasamang espiritu, mga kampon ng demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman kayo dyan? Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo sa ating channel. Sa pagtangkilik ninyo sa ating mga pang-araw-araw na ginagawang kabalbalan dito sa YouTube. Panatilihin pong nakasubscribe at nakafollow po sa ating mga Facebook pages. Dalawa po yan. At sa ating mga YouTube channels dito sa Boss Dada TV. Yung mga hindi pa po nakasubscribe, yung mga nanonood at di pa nakasubscribe, subscribe na. At yung mga nandiyan po nandito ngayon nanonood, labas muna kayo, type ninyo sa inyong search box o search engine. Ang Boss Space Dada 2.0, Space 2.0, hanapin niyo po diyan yung ating pangalawang page, yan po yung nasa ibabaw. Pangalawang YouTube channel, nandiyan po yung mga malulupit na mga discussions natin per topic. Yan, i-share po ninyo, i-like ninyo, importante po yan Importante yan. Yung pagla-like at pag-share ninyo noong mga komentaryo natin. Bakit? Bakit importante yan? Nakita nyo naman pag nagpunta kayo sa mga channels mainstream media, mga YouTube channels ng mainstream media, mga per issues na ina-upload ng mainstream media, pati sa mismong mainstream pag nanood kayo sa TV. Ang lahat ng mga binibigyan nila dyan ng panahon para makapagbigay ng opinyon, interviewin, bigyan ng mahabang airtime, puros mga minority senators. Kundi minority senators, mga komunistang, mga patay gutom, mga demonyo, mga adik, yan yung mga kanilang ini-interview. Iniiwasan nilang mag-interview ng mga totoong nagmamahal sa bayang Pilipinas. Itong majority, kulang na kulang po sila mga bossing sa airtime sa mainstream media. Alam naman natin, ng mainstream media, palubog na yan. Ito po ay bagong panahon. At ang panahon na ito, ang namamayagpag po ay social media. At sa social media, kung makikita po ninyo, karamihan sa mga Pilipino ay nagpo-post ng mga pabor sa mga majority senators. I-counter natin yung propaganda ng mainstream media na puros mga kalaban ng bayang Pilipinas lamang yung kanilang binibigyan ng boses. Dito sa atin sa social media, lalabanan po natin yan. Tayong mga banateros, lalabanan po natin yan. Ipapakita natin mga bossing dito yung anggulo na itinatago ng mainstream media at ng gobyerno.
Oh, syempre, kaya nga sabi ko nga sa inyo, hindi tayo matatakot, hindi tayo ihinto kahit puno tayo ng kaso, kahit napakarami ng kanilang panggigipit sa atin, hindi tayo hihinto kasi mamamanipulan nila tayo. Oh, mamamanipulan nila tayo at yung mga isip ng mga tao na hindi man mahilig sa politika, madali nilang malalansi at mabubudol kasi diyan magaling ang mga mainstream media, pati ang mga mambubudol na mga gobyerno at kasapakat yung mga komunista. Diyan sila magaling, mga bossing. Mambudol ng taong bayan. Kaya huwag kayong papayag na ang mangingibabaw sa social media puros mga walang kakwenta-kwentang post ng mga mainstream media. Nung kailangan atin yan, atin ang social media, mga bossing. Walang bawal dyan. Walang bawal dyan, walang dyan, limit dyan. Sabihin natin lahat ng mga gusto natin sabihin. Dahil sa ngayon, yung mainstream media, pag tinignan mo talaga ang mga ini-interview dyan, sila Tulpo, sila Pangilinan, yung mga rebelde na mga makabayan black, puro ganun, paulit-ulit yun, araw-araw yun. Sabi ko naman sa inyo, mabuti ba yun? Hindi, pangit yun. Bakit? Kasi yan ang napapanood ng mga, nung mga hindi political. At pag yan ang lagi nilang napapanood, feeling nila yan yung tama. Kaya wag tayong papayag doon, ha. Lahat ng mga videos ng banateros, ng iba pang mga vloggers na nag-e-expose sa katiwalian, nag-e-expose sa mga pambubutol, kasinungalingan nitong mga hayop na mga nasa gobyerno ngayon, lalong-lalo na yung minority senators na yan, at saka yung mga yung mga magnanakaw na mga congressman na yan, ika-counter po natin yan, ha. And we can do that freely by means of sharing lahat ng mga videos ng mga nagsasabi ng totoo. Para naman, hindi ba, pagka magkaroon ng timbangan yung taong bayan kung sino ba ang kanilang pakikinggan, yung mga bayaran, mga negosyante ng mga mainstream media o mga social media personality na binabago ang paradigm, yung mga dinidimanda, tinatakot, pinumpuno ng mga death threat, pinuputakti ng mga bashers, kanino ba sila maniniwala? So at least magkaroon man lang tayo, 'di ba, kumbaga ng equal opportunity para maipahayag sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas pati sa buong mundo kung ano ba talaga nangyayari sa bayang Pilipinas. 'Di ba? Kaya wag na natin patagalin pa. Wag na natin patagalin pa, mga bossing. Simulan na natin kaagad yung ating diskusyon para marami tayong mga pag-usapan. Ito mga bossing, pakinggan natin kasi kahapon ang pinag-usapan natin sa ating vlog yung pagkakaresto kay Jinggoy Estrada. Marami naman siguro ang naniniwala sa atin na napaka-imposible naman, hindi ba, na itong mga kinakasuhan nasa majority lamang. Ikaw ba maniniwala ka na hindi political ito? Ikaw ba maniniwala ka na hustisya pa rin at accountability hinahanap nila dito? Naniniwala ka na tinatry talaga nilang pilayin kasi they could have done this a long time ago. Nakakulong na si Senator Bong Revilla, di ba? So, kung nagawa na nila yung kay Senator Bong Revilla, they could have done it before pa itong magkaroon ng changes diyan sa leadership ng Senado. Sana noon pa umandar yung kaso, sana noon pa nagkaroon ng mga demandahan, arestuhan noong ang leadership si Tito Soto pa. Pero bigla talaga silang nagulat doon sa nangyari na si Senator Bato de la Rosa biglang lumabas. At natuto sila doon, sabi nila delikado pala talaga tayo. Kasi nasa kanila na nga ang taong bayan, tapos eto pa, medyo nagkakanumero pa sila. Kaya yan, ang ginawa nila, sige na, it's about time. Dahil nakuha na nila Senado, it's about time. Kasuhan na natin ang kasuhan ng mga ito. It doesn't matter kung totoo yan o hindi. Basta ang importante, maipakulong natin ang mga ito, sampahan natin sila ng mga kaso na walang laya. Katulad din yan kay Pastor Apollo Kibuloy, hindi ba? Yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, yun, magagaan man lang yun. Magagaan lahat ng kaso niya. Pero nilagyan siya ng isang kaso para mahawakan siya. Anong kaso yun? Qualified human trafficking, mga bossing. Qualified human trafficking para si Pastor Apollo, dahil no bail yun, para mahawakan nila si Pastor Apollo Kibuloy at maikulong nila at hindi na makapagsalita. Ganun din. Ginawa rin nila yan kay Harry Roque, hindi ba? Nilagyan nila si Harry Roque ng isang kaso na hindi siya pwedeng makalaya habang umaandar yung kanyang kaso. Nilagyan din nila ng qualified human trafficking, di ba? Ganun ang ginagawa nila para magipit ka para ikaw ay mahawakan nila, legal ka nila na maipakulong nang hindi ka makalabas at di ka na makapagsalita. Ganun din ang ginagawa nila sa mga senador, sa majority. Nang sinasampa nilang mga kaso
mga Nobel. Samantalang ito si Martin Romualdez hanggang ngayon hindi pa man nakakasuhan. Hanggang ngayon hindi pa man na isasampa yung kanyang kaso, hanggang ngayon hindi pa siya nakukulong. Hindi na, tapos Nobel pa. Bailable pa yung planong ipasa na or ipasa na kaso or isampa na kaso ng ombudsman sa kanya. So dito mo talaga makikita na magkakakampi sila. Kunyari lang nagdedemandaan, kunyari lang tinuturo nila itong isang tao na ito para kunyari meron silang wala silang kinikilikan, kinakampihan, pero nakikita mo ang nakukulong at ang gusto lang talagang ipakulong itong mga majority senators at yung mga kaalyado ni Inday Sara. And sinabi na rin naman natin na wala nang epekto ito Wala nang epekto ito sa impeachment ni Inday Sara. Itong mga nangyayari ngayon, wala nang epekto yan. Kasi hindi na nila kayang makuha yung 16. Kasi hirap na hirap nga sila makakuha ng 13 Kailangan pa nilang manakot ng mga senador para lang lumipat sa kanila. Doon pa nga lang hirap na sila makabuo sila ng 13, yung pa kaya 16. Mas mahirapan sila. And aside from that, dito sa minority senators naman, marami din diyan ang iiwas. Marami diyan ang iiwas na i-impeach si Inday Sara o i-convict si Inday Sara kasi nga ilan sa mga yan ay re-electionist sa 2028. Kaya nga nabuhay yung Constituent Assembly, nabuhay yung i-extend yung kanilang mga termino, nabuhay yung i-extend yung termino ng presidente at walang eleksyon sa 2028. Yun ay para si VP Sara ay hindi lamang manalo. Kasi ano ba talagang iniiwasan nila? Ano ba talagang kinakatakot nila? Takot ba sila sa impeachment? Takot sila sa impeachment kasi makikita at mas lalong lalakas si Inday Sara kapag na-weather niya ito, kapag na-survive niya itong impeachment na ito at nanalo siya. Kaya nga, dahil doon, hindi naman nila kaya ipapatay si Inday Sara. Hindi naman nila kaya ipaligpit si Inday Sara. Kaya ngayon, ang gagawin na lang nila, walang eleksyon. Yun yung mga kumakalat ngayon. At, totoo yan ha, hindi fake news yan. Napag-usapan yan ni Tito Soto at ni Boji Dida. Fact na pinag-usapan nila, ibig sabihin, kino-consider nila yan. Tiningnan lang nila yung reaksyon ng taong bayan, kung bukas na ba yung taong bayan sa ganyang idea, nakita nila na hindi. Kaya todo deny sila. Ngayon, mga bossing, itong nangyayari sa Senado, nakita naman natin noong nakaraan, hindi ba? Yung minority, nung hindi nila gusto, yung magiging resulta ng botohan dyan sa Senado, whether, ang pagbobotohan po sa Senado noong mga panahon na nag-walkout sila, whether pwede nang i-tackle sa plenaryo, yung motion para baguhin yung rules, kung pwede na bang i-discuss, pwede na bang pagdebatihan o hindi. Yun lang wala pang ruling, wala pang eksakto. Kumbaga, panukala pa lang yun. Pag-uusapan pa lang nila. At pinagdedebatihan pa lang doon is yung pag-uusapan Hindi pa yung mismong motion. Pag-uusapan, pagdedebatihan. Gusto nila, that day, pagdebatihan na yun. Pero dahil kulang sila sa numero, anong ginawa nila? Nag-walkout sila. Constitutional ba ang pag-walkout? Mali po yun. Maling-mali po yun. So sila ang nauna. Ngayon, ginawa sa kanila dahil sa nangyaring supposedly merong session kahapon, Lunes merong session yan, may plenary session, dapat pagbobotohan na rin yan. Yung pinagdebatihan nila bago sila nag-walkout, dapat pagbobotohan na yan. Ngayon, hindi natuloy. Bakit? Kasi nga, nanggulo na naman yung otoridad. At nagpunta na naman doon at nagkaroon na naman ng komosyon. Actually, pwede naman Pwede naman nilang sabihin na meron ng warrant Jinggoy, it's up to you whether susuko ka ba o hindi. Kasi binigay na namin sa iyo yung deal mo. Nagpiyansa ka na. So alam mo na may isa ka pang lalabas, which is yung non-bailable. Susuko ka ba o arestuhin ka namin diyan. So pumunta na sila doon. Ang dahilan nila kasi natakasan daw sila ni Bato. Mga gago pala kayo. Matatakasan talaga kayo ni Bato kasi unang-una sa lahat, di nyo naman talaga siya dapat hulihin at hindi nyo, sinabi naman ng presidente nung panahon na yan na hindi naman siya dapat hulihin at walang utos na hulihin siya. So nakalabas siya ng matiwasay hindi siya pinigilan kasi nga yun ang sinabi ng presidente, wala namang order so hindi kayo natakasan, umalis siya. At dahil doon sa kabobohang announcement ng presidente kasi nungalingan niya, nakaalis siya. Dapat sisihin niyo doon si Bongbong Kasi kung una pa lang sinabi ni Bongbong na hindi, talagang kailangan siyang arestuhin dahil meron ngang kaso sa ICC. Nangyari na yan kay Pangulong Duterte at hindi pa naman yan dinidesisyonan ng Supreme Court. So dapat gawin pa rin natin yung ginawa natin nung una. Kasi kapag hindi natin ginawa yun, parang inaamin natin na nagkamali tayo nung una. Hindi ba? Dapat ganoon na sinabi ni Bongbong. Pero sinabi ni Bongbong dahil normal na sinungaling siya, sabi niya hindi walang nagpapahuli. Wala nag-utos, walang ganito, walang ganyan. So wala naman pala nagpapahuli, wala naman palang utos di alis na ako. Ngayon doon sila galit na galit.
O ngayon papakinggan natin kung ano ang mga statement nitong mga senador na nag-walkout ha. Again, take note, nag-walkout po sila noon. Ngayon, sila naman ang hindi sinipot. Galit na galit sila. O, panoorin natin ha. Itong unang ipi-play natin, itong interview ng pinakakupal na senador na napakayabang. Napakayabang nito, ang galing nitong mambaboy, ang galing nitong manghudas ng mga ng mga pulis, barangay tanod, barangay chairman. Pag-away mag-asawa, ang bilis nito. Kapag kaaway magjowa, ang bilis nito, bibigyan niya pa ng pansogo, reregaluhan niya pa ng pampatigas ng burat. Putang ina, ganito tong senador na to. Oo, para lang sa makialam sa problema ng may problema ng mga magjojowa at ng mga mag-aasawa. Ito na ito yung mahilig makialam, ito yung mahilig mang shortcut sa proseso. Ito yung feeling niya siya ang batas. At tandaan ninyo, itong mamang ito, yung nagbigay ng tip na halagang 300,000 sa isang babae. May asawa to May asawa to, pero nagbibigay ng tip sa isang entertainer. Tapos ang anak nito, lumabag sa batas trapiko nagsorry. Yung anak nito, ang pinakamalaking flood control budget na nakuha diyan sa Kongreso kahit hindi naman binabaha yung kanyang distrito. At yung anak nito, yung gumastos yung ang laking parang chupon ni Bonjing na iniinom diyan sa ibang bansa sa loob ng 2 araw, 7 milyon ang binitawan ng anak nito. Lingkod bayan yan Lingkod bayan yan. Nagtataka nga ako sabi ko, paano ba naging sobrang yaman nitong mga to? Hindi naman to mga bilyar. Yung mga bilyar sobrang yaman yan. Pero nakita mo ba yung mga bilyar na umaasta ng ganyan? Alam mo yung mga tao, ito narinig ko to sa isang wise man alam niyo yung mga tao na ipinakikita nila yung kanilang yaman, yung mga tao na pinagyayabang nila yung mga kanilang yaman, yan yung mga mahihirap na tao na binigyan ng biyaya na hindi nila alam kung paano i-handle yung kanilang kayamanan. Kasi meron mga taong ipinanganak na mayaman. Nandiyan yung mga Henry C. O yung mga anak ni Henry C. Di ba? Yung mga C brothers. Nandiyan yung mga Gokong Wei, yung mga Tangkatchong. Ito yung mga talagang, mga Taipans o mga old rich na mga Pilipino, mga Tan. Yung mga yan, nakita mo ba sila? Nakita mo ba sila na ipinopost nila sa social media nila yung kanilang mga karangyaan sa buhay? Nakikita mo sila na gano'n? Nakikita mo sila na yung mga anak nila, when they travel, nagbablog sila, pinapakita nila, they buy luxury items and so on and so forth. Wala. Bakit? Kasi nga, na sa kanila yun normal na sa kanila yun yung pagiging mayaman So, itong pagbili ko ng mamahalin na bag, that's just normal to me. Hindi ko na kailangan ipagyabang yan because the fact na I am a Villar, the fact that I am a Tan, alam ko na kagad na afford niya yan. Pero kung ikaw, panay ang pakita mo sa social media mo ng mga biyayang natatanggap mo o mga kasarapan sa buhay mo, ibig sabihin, salat ka dun. Noon, salat ka dun, kaya ipinagmamalaki mo ngayon at gusto mong makita ng lahat ng tao na umasenso ka na. So, ibig sabihin, hindi ka talaga mayaman. Itong mga anak nito ni Tulfo, kung kita mo kung magpakita ng yaman, si Tulfo, kita mo kung magdamit, hindi ba? Talagang, talagang meron pa siyang, pinakita pa niya yung mga damit niya sa bahay na lahat puros mga designer. Paano nangyari yun? Hindi naman ang mga Tulfo ba, old rich ba yan? Puros mga broadcaster man lang yan. Puros mga, mga taga-television man lang yan. So ibig sabihin, hindi sila talagang mayaman. Dati silang maliliit na tao lang, biglang nagsiyaman dahil sa, ewan natin kung sa papaanong paraan, pero grabe silang makapagpakita ng makapagyabang ng kanilang mga spending sa buhay. Lalong-lalo na, okay man lang yan kung pribado na tao ka. Pero kung tahalal ka ng taong bayan, tama ba yan? Di ba, Rapi Tulfo, dapat ikaw mismo ang nagpapatulpo sa anak mo doon sa ginawa niyang kabalbalan dyan sa ibang bansa? Galit na galit pa nga yung kapatid mong may salamin si Ben Tulfo dahil mali daw yung ginagawa ninyo Kasi kayo sa ngayon, ang dahilan nga niya ang baloktot na pag-iisip niya. Bakit? Pera ko naman yan paano mo masasabi sa taong bayan na pera mo yun? Ipinasasahod ka rin ng taong bayan. Ngayon, itong kupal na ito, siya nagbukas ng yung hearing tungkol sa smuggling ng sibuyas. Ano na nangyari? Siya naglabas doon sa pangalan ng Michael Ma. Ano na nangyari? Naipatawag ba niya? Hindi. Takot yung PCSO, yung hearing sa PCSO, hindi ba sa Lotto, yung linggo-linggo may nananalo. Hindi ba siya rin nagbida-bida ron? Magbida-bida siya ron, nagsisisigaw-sigaw siya ron, tapos ano na nangyari doon? Wala rin, di ba? Kasi nga, malalaking tao yung involved at hindi natin alam kung nakatanggap na ito ng sandamukal. Kasi bilang isang dati lang na news anchor, biglang naging ganito kayo kayaman. Paano nangyari yun? Naging bilyonaryo kayo? Paano nangyari yun?
Oo, madami namang mga naging katulad ninyo na naging personality sa television pero hindi naman naging super duper bilyonaryo katulad ninyo. Anong pinaggagawa nyo? Saan galing yan? Tatanong lang ha. Oh, pero panoorin natin itong kanyang interview. Sama-sama kasi ng loob niya. Oh, masama yung loob niya. Bakit? Pakinggan natin. Ang pagsuko ni Senator Jingo Estrada at ang pagkawala ng majority block sa sesyon ngayon. Kausap po natin si Senator Raffy Tulfo. Kasama niya si Mon Galvez live mula sa Senado. Mon at Senator Raffy. Yes, Julius, no, alas 5 ng hapon dapat nga inaasahan yung pagsisimula ng sesyon ng Senado. Ayan na makikita ninyo, sinong ini-interview ng mainstream media, puros minority. Kaya papalagan natin yan. Oh. Dito sa Senado pero hindi dumating o no show yung majority senators, kaya naman naantala almost 2 hours or more than 2 hours na nga naghihintay ang mga minority senators dito sa session hall. Kaya hinatak natin si Senator Raffy. Senator Raffy, magandang gabi ho, no? Ano ba nangyari? Aware ho ba kayo na hindi talaga sisipot ang mga majority or yung membro ho ng mayorya, sir? Actually, hindi namin alam. Hindi nyo alam kasi tanga kayo. Kabubuhan mo naman, ang tanda-tanda mo nan, tanga-tanga mo pa. Nakita mo naman siguro nung umaga pa nagkaroon na ng komosyon dyan. Nagkaroon na ng komosyon, di ba? Aga-aga pa. Nakita mo na tinatry arestuhin yung isang senador na kasama nyo. Hindi nyo man kasama sa inyong grupo na minority, pero kasamahan nyo na senador. Mano ba naman yung bilang isang bahay, ipinakita nyo yun na solid kayo. Pero pinakita nyo na divided talaga kayo eh. Tapos ngayon nagagalit kayo. Nagagalit kayo kasi pinag-antay kayo ng matagal dyan. Kayo nga nag-walkout kayo eh. Sa isang caucus na legal, nag-walkout kayo dahil nga sa pag-walkout ninyo, walang nangyari dun sa caucus na yun. Nagsayang ng pera ng taong bayan. Tapos, kayo ngayon, hindi kayo, may rason eh. Meron talagang rason kung bakit hindi natuloy yung hearing ngayon. Paano matutuloy yung hearing kung merong kinakaharap yung mismong tahanan ninyo na problema? Ano yung magpa-party pa tayo? Nakita na natin yung bahay natin sinusunog. Magpa-party pa tayo? Di ba? Siyempre, uunahin natin yung mga kasama natin dito sa loob. Uunahin natin i-secure yung mga kasama natin sa loob. Walang hiyan eh. Nagre-reklamo siya na nag-antay sila ng 2 oras. Putang ina, hindi kayo nagreklamo. Noong nag-walk out kayo sa gitna ng debate dahil mga iyaking kayo. 2 oras kayo nag-antay, tanga kayo. Sa 30 minutes na nag-aantay kayo, di sana tinawag-tawagan nyo na yung mga miyembro ng majority, Senate President. Sana tinawagan nyo na. Ang bobo nyo naman. Putang ina, naging senador kayo tapos ganyan kayo katanga. Wala kayong cellphone, wala kayong mga staff na pwedeng pumunta sa opisina noong Senate President para kausapin yung staff ng Senate President na matutuloy pa ba yung session, kasi kung hindi na matutuloy, alis na kami. Ginawa niyo yan, nagstay kayo doon ng 2 oras para magdrama kayo. Kasi sakto talaga, nakita mo nandoon sila Lisa Masa, sila Parans Castro, yung nanay ni Claire Castro nandun eh. Na parang may mga suot-suot pa silang mga salita na ganyan eh. So alam mo talaga na pinlano nila ito at alam nila na mangyayari yan ngayong araw na ito. Kasi kita mo, habang nagkakagulo, habang ganyan na naman, meron na namang mga arestuhan, nasan sila? Nandun sila, nakapetiks lang. Nakabarong lang. Mano ba naman kung talagang concern kayo sa bahay ninyo, concern kayo sa Senado at talagang gusto nyo mabalik ang dignidad ng Senado, tumayo kayo para sa Senado. Kaya iba ang politika nung kabila, samahan ninyo. Binababo yung bahay ninyo eh. Sinisira yung bahay ninyo eh. Tapos sitting pretty kayo, tapos sisisihin nyo yung mga nagtatanggol sa bahay ninyo. Gago pala talaga tong mga Tulfo na to. Putang ina ng mga ito eh. Hindi sila sisipot ngayong araw na to. All we know ay sasama lang nila si Jinggoy bilang sympathy, whatever. And then babalik din sila come 5 o'clock. Kaso hindi nagsibalikan and we've been waiting and waiting, as you can see. Siyempre, talagang di sila magsisibalikan. Sinamahan nila si Jinggoy. Siyempre, ang dami pang mga gagawin. Kailangan talagang magpakita ng solidarity. Ganyan ang magkakaibigan, ganyan ang magkakapamilya. Sa kahit na sa hirap at ginhawa, magkakasama. Kayo, alam nyo na mangyayari ito. Alam nyo na gagawin ito ng majority at alam nyo na sasama ang majority sa kanilang miyembro. So you took the advantage. You took that as an opportunity para na naman kayo na naman na magaling. Ano kayo naging magaling? Nag-walk out nga kayo nung nakaraan. So kung halimbawa hindi natuloy ito, meron naman dahilan. Siguro naman hindi ka naman bobo, hindi ka naman grade 1 mag-isip. Hindi ka naman siguro mangmang para maisip mo, palagay ko, 30 minutes na tayo dito, wala pa sila. Palagay ko walang mangyayaring session ngayon. May GC naman kayo. Di ba sana nagtayong kayo sa GC? Nandito kami sa plenary, nandito minority. Pupunta ba kayo? Kasi kung hindi kayo pupunta, 10 minutes na nag-antay kayo, dapat nag-message na kayo. Kung hindi kayo pupunta dito, siguro, maganda siguro, alis na kami. Gusto nyo kasi kasuhin pa kayo?
Ha? Gusto nyo i-baby kayo? Pulbuhan pa kayo? Hindi kayo you cannot read between the lines, ganun ba yun? So kailangan pa, habang pinagtatanggol ng majority senators, etong isang kasamahan nila na inaabuso, gusto nyo, anuhin pa kayo? Ay, wait lang, iwanan namin si Jinggoy, tapos puntahan namin kayo. Tangina na sobrang special nyo naman. Utangin na mga hari at saka mga reyna ba naman kayo? Para asikasuhin pa kayo. Alam nyo naman na may nangyayaring ganun sa grupo nila eh. O ano ba naman gagawin ninyo? Makisimpatya. Hindi dumadagdag pa kayo. Akala namin babalik sila, hindi sila bumalik. Tanga kayo. Bobo kayo kung ganun. Paano pa kayo naging senador? Wala kayong mga utak. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes na nagantay kayo dyan. Siguro naman alam nyo na ay baka kasi dahil may nangyari kanina, baka hindi sila pupunta. Text nga natin. I-message nga natin. Tawagan nga natin. Yung staff, ikaw nga, tumawag ka nga sa kaibigan mong staff ni Cayetano. Ano bang balita? Kasi hindi tayo pwede magstay dito ng matagal. Sayang oras natin. Para at least man lang alam namin. Hindi kayo nagtanong. Nag-antay lang kayo na nag-antay hanggang alas 7. Sana hindi na kayo umuwi. Sana inantay nyo na hanggang ngayong umaga. Total, mga tanga naman kayo. Di sana nagpakabobo na kayo lalo. Inantay nyo hanggang ngayong umaga. Para talagang sulit na sulit. Pero hindi. Ang ginawa nyo, alas 7 nagsiuwi kayo. Bakit? Kasi may mga lakad kayo, may mga dinner arrangements kayo, kakain pa kayo ng masasarap. O kasi kung talagang gusto nyong mag-antay, pukin ang ina ninyo, nagantay na kayo hanggang 7:30, di sana nagantay na kayo hanggang alas 6 ng maga. Hindi nyo pa sinulit yung katangahan nyo. Kasi ako sasabihin ko putang ina naman, hindi ba kayo kung ako si Alan Peter Cayetano, sabihin ko, nagantay kayo talaga, bobo kayo. Nakita nyo na nga na nagsialis kami, nakita nyo na nga na hindi naman planado yung nangyari ngayon. So, dapat in-expect na natin yung worst. Talagang makakancel yung ating session dahil putang ina, inuubos kami. O hindi ba kayo nag-walkout din kayo noong kulang kayo sa numero? Ayaw nyo magbotohan kaya nag-walkout kayo? You took advantage of that. Bawal nga yun, pero putang ina, ginawa nyo eh. Kami, hindi naman bawal yung ginawa namin dahil sa circumstances, dahil sa sitwasyon, hinuhuli yung isang kasamaan namin, isang senador, dito sa loob, bawal na bawal yun. Binababo yung bahay natin. So, syempre, we are attending to that. Gusto nyo, ipaghain pa namin kayo? Gusto nyo ipagsaing pa namin kayo? O miski akong Senate President, sasabihin ko, ang tatangan nyo ba? Puta mga senador kayo, tatandaan nyo na, hindi nyo pa alam yan. Wala kayong wala. Kailangan pa talaga namin na itong aming inaasikaso ngayon, meron kaming inaasikasong matindi rito, nakikipagbakbakan kami rito. Gusto nyo pa talaga na asikasuhin namin kayo? Putang ina niyan. Almost 2 hours na kami nagantay and then all of a sudden, nagpadala ng message si Alan. Anong all of a sudden? Tangina, akala ko ba gusto nyo maabisuhan kayo, tapos nung inabisuhan kayo, sasabihin mo all of a sudden. Tayo na sa sobrang busy nila sa pagtatanggol sa kasamahan ninyo at pagtatanggol sa Senado, sa dignidad ng Senado. Kayo nandiyan dyan, putang ina nyo. Wala naman session, kinumpleto nyo yung mga sarili nyo. Tapos mga nakatanghod kayo dyan, pa-interview sa media dito, pa-interview sa media dyan, habang nagkakagulo at itong majority senator, pinagtatanggol yung bahay ninyo kayo. Kumbaga parang habang nasusunog yung bahay, pucha, habang busy yung ibang mga kapamilya na maglabas ng mga gamit, magsalba ng mga gamit, itong mga putang ina nagsosoft drink sa tindahan. Tapos sila ang ape, sila ang biktima. Taragis naman talaga. Anong klaseng anong klaseng mga utak meron tong mga demonyo na to? Kay Tito Sen at mahaba so paiksiin ko lang, parang pinalilitaw niya na kami makikiisa sa kanya. Dapat lang. Dapat makiisa kayo. Unang-una sa lahat, isa kayong bahay. Magkakagalit man kayo, when someone is attacking your home, kailangan isa kayo. So they're really asking, kasi kung mas marami kayo that will stand your ground para sabihin sa gobyerno na ito na wait, we are co-equal branch. Hindi kami under ng executive. Bakit ginaganito kami? Dapat kasama kayo sa nandoon. Kasi nga isang bahay kayo, unless gusto nyo talaga na masira yung bahay ninyo para kayo ang bida. 'Di ba? Unless ganun ang gusto nyo mangyari. Pinaikli daw niya yung mensahe ni Alan Peter Cayetano. Kalinaw-linaw naman yung mensahe ni Alan Peter Cayetano na regardless kung ano po ang ating posisyon, minority man tayo or majority, sana po samahan nyo kami sa pagtatanggol sa ating tahanan dahil hindi po tayo dapat ginaganito. Sana po samahan nyo kami. Hindi naman nila sinabi na samahan nyo kami para lumabag sa batas.
Hindi naman nila sinabi na samahan nyo kami para labanan ng gobyerno. Ang sinabi lang naman nila bilang isang bahay, bilang magkakasama, sana naman ay samahan nyo kami sa ganitong panahon. Kasi nga, ang pag-aabuso ng may kapangyarihan at pambababoy ng may kapangyarihan sa Senado, hindi lang ito sa akin, sa ating lahat. So I am expecting and I am hoping that you are one with me in protecting the Senate's dignity. Hindi kayo sumama. You chose to stay there, magmukhang kawawa, magpaawa, pinag-antay kayo ng 2 oras. Pinag-antay lang kayo ng 2 oras, umiiyak ka, si Injinggoy nga makukulong. Hindi natin alam kung hanggang kailan eh. Tapos, nawalan lang ng internet. Nawalan lang ng aircon. Malaman-laman natin dun sa session hall, may aircon. Sa CR lang naman pala nawalan ng aircon. Nagre-reklamo tong ulol na ito. Utang na, dati lang naman nagbibintelador ka lang naman. Ngayon, gusto mo na naka-aircon ka pa. Dapat nga sa inyo, patayan pati ng ilaw eh. Okay nang ina ninyo, wala namang session. Nandiyan kayo sa session hall eh. Di sana pumunta muna kayo dun sa mga kwarto ninyo, mga opisina ninyo na may aircon. Sinabihan nyo sana yung mga staff ninyo na pag bumalik yung mga majority senator, sabihan nyo kami para bababa na lang kami. Hindi eh. Puta, nag-inarte kayo doon, nagpunta kayo doon, nakatanghod kayo, nag-aantay kayo sa wala. Alam nyo naman na wala eh. Hindi ba, bakit hindi kayo nag-isip? Akyat muna ako doon sa opisina kasi marami rin akong inaasikaso kaysa mamatay yung oras ko dito. I will just leave my staff here and then I'll have my staff call me kapag nandito na sila. Bobo ba kayo? Utangin na ninyo, wala kayong mga utak, hindi nyo kayang gawin yan. Talagang sinadya nyo yung pangyayari na yan. Hindi nyo ba alam na mangyayari ngayon? Alam ni Erwin Tulfo, nung nakaraan linggo, sinasabi niya na yan. Dahil ba may maaresto sa inyo? Dahil ba may makukulong sa inyo? So may alam na siya na may mangyayari over the weekend. May alam na siya na may makukulong. So alam nyo na mangyayari ito. At para makapag-propaganda kayo, pumunta kayo dyan ng sabay-sabay kahit wala naman talagang dapat na session dahil nga may nangyaring gulo. Na pwede naman kayong kumontak sa kanila, paano babalik pa ba kayo kasi may session tayo ngayon, matutuloy pa ba yung session natin? Ba't hindi kayo nagtanong? Kasi kung nagtanong lang kayo, nabasa nila, di sana sinabi nila, naku, mukhang malabo na yung session natin ngayon mga boss kasi ito, nandito pa rin kami ngayon sa presinto, sinasamahan namin si Senator Jinggoy, let's just do it tomorrow. Di ba kung ginawa niyo yung ano na yan, yung mga paraan na yan, di sana hindi kayo nag-antay. Pero talagang ginawa niyo yan para magmukha kayong kawawa, magmukha silang sila na nga yung apektado, sila na nga inaabuso, kayo pa yung kawawa. Okay nang ina ninyo. Ibo-boycott na rin yung Senado. Parang to show independence. Wala naman sinabi doon na boycott eh. Putang ina nito ni Rapi Tulfo, napaka-fake news nito. Basahin natin ulit yung sinabi ni APC. Ayan yung statement niya to my colleagues in the minority. The Senate is a co-equal branch of government. It is not a prize to be claimed by anyone. Events of the past few days may have blurred this distinction, but what happened in one of our colleagues today brings it sharply back into focus. Basahin niyo yan, mga bossing. Basta I'm asking you to join one deliberate act to let the Senate go quiet, together and by choice. So the country is made to ask why a co-equal branch would fall silent rather than made to serve. May sinabi ba siya dito na mag-boycott na tayo, wag na tayo mag-function na sa Senate? Isang bahay nga kayo. Binababoy yung bahay ninyo. So itong mga nagtatanggol sa bahay ninyo is just asking one simple request from you. Na wag talikuran muna natin yung ating mga indifferences. Magsama-sama muna tayo. Let us address this head on. And ipakita natin sa taong bayan na solid tayo. Na ang gobyerno kumbaga importante tayo, importante ang Senado sa Pilipinas at hindi nila dapat ginaganito ang Senado. 'Di ba? Mayroon ba siya sinabing boycott diyan? Ikaw lang naman ang nagsasabi ng boycott, putang ina, napakahina ng comprehension mo. Your reaction to that? Wow! Talagang big no-no. Para bang, sabi pa nga ng anak ko, Sinong anak mo nagsabi? Yung malaki joga o yung malaki yung tiyan? Sabi nung anak niya, ano naman pakialam ng anak mo? Sabi daw nung anak niya, wow, anong pakialam ng anak mo sa Senado? Senador ba siya? Ang ina niyan. Ba't hindi nyo pakialaman yung katarantaduan nung anak mo sa Amerika? Hindi mo pakialaman yung katarantaduan ng anak mo dumadaan sa Basling, hindi naman niya kalsada yun. Ang ina ko makapagsalita kayo, kala nyo ang lilinis niyo. hello? Ba't namin gagawin yun? Parang, it's leading to something, I'm not gonna use the word disturb. I don't know, kayo na siguro bahala magbasa. Pero it is really uncalled for. It's very unprofessional. It's too much. Uncalled for and unprofessional? Professional ka ba? Professional ba yung magbigay ka ng tip 300,000 sa isang dancer? Sir?
Ethical ba yan? Ano ba yan? Yung bang ikaw ay dating nag-iimbestiga tapos itinigil mo yung investigasyon dahil may sabi-sabi, nabayaran ka raw. Ano ba yan? Okay yun? Ikaw yung gusto magpatawag doon sa kasabwat di umano nung asawa ng presidente sa smuggling, biglang nawala yun. Okay lang yun. Makapagsalita naman to, ang linis. Ang linis naman ito, manyakol na ito, dami mong babae. Migil ka nga. It's too much. Kumbaga, hindi na mga professional ito mga kasamahan ko. Nakikita yung true Professional ba yun na pag pumupunta ka sa Japan, meron kang mga bugaw doon? Ayaw na magsalita. Professional daw siya. Tanong yun. character nila. Is this what we're calling history repeating itself? Yung nangyari dati sa HOR, yung mangyari ulit dito ngayon sa Senado, hino-hostage kami. That shouldn't happen. Hindi kayo ino-hostage, kayo nang hostage. Kayo nang hostage kasi kayo yung nag-walkout di ba? O meron gustong panukala dahil wala kayong numero, nag-walkout kayo. Ngayon, imagine niyo kung sa inyo pupunta yung numero, kung kayo magkakaroon ng numero, mabawi ninyo yung kay Cayetano. Tapos, kada may botohan, mag-walkout sila na mag-walkout. Hindi nyo sila pwedeng sabihan na mali yung ginagawa nila because you did it already. Itong ginawa nila, na hindi natuloy ang session na yan dahil sa kanilang pagtatanggol o pagsama doon sa isang kasamahan ninyo na inaresto. Ano ba yan? Masama ba yan? Di ba ano yan? Pagpapakita ng solidarity yan. Ano ang masama? Ang masama, yung alam nyo na may mangyayari. Kaya nga, dito talaga alam talaga nila yung mga kabalbalan na gagawin sa Senado. Kaya nga nung nakaraan na nagkaputukan sa Senado, alam nila Huwag nyo sabihin, hindi nyo alam yung gagawin nito ni Boying Rimulya. Magkaibigan si Boying Rimulya at si JB Ejercito. Meron pa silang daily radio show. So huwag nyo sabihin na wala kayong alam. Di kayo nag-uusap, di kayo nagtatanong, nek nyo. Style nyo, bulok. Kaya nalulokoyin nyo pa taong bayan, wala na. Yung mga ganito, i-expose namin kayo, maniwala kayo. It shouldn't happen. Last week ho, sir, nagkaroon ho ng boycott ang minority. Last week, nagkaroon ng boycott ang minority. Ngayon, sinasabi mo nagbo-boycott sila. Tapos, galit na galit ka. Galit na galit ka na nagbo-boycott sila. Nag-boycott din kayo. So, kayo magaling, sila hindi. Putang ina, yan yung sinasabi ko na kapag ako magnanakaw, pwede. Pero pag kayo magnanakaw, hindi pwede. Dapat ako lang. Ganun ba yon? Yan ang sinasabi ko double standard tayo At maaaring kinukumpara naman ito ng majority to what happened now. Ano hong masasabi niyo doon? Iyon po ba yun? No. That's like comparing apples and oranges. Magkalayo. Ay, nagaling. Compares apples and oranges. Bakit? Kasi nag-walkout kami noon dahil ni-railroad nila yung isang rules at gusto nila para ma-accommodate si Bato, kailangan agad-agad nag-motion si... Fake news. Yan ang sinasabi ko. Puta Rapi Tulfo, napakagago mo, napakasinungaling mo. Yung salitang gusto nilang i-railroad, doon mismo sa session, sinabi ni Cayetano yan, well, there's no railroading here. Yung sinabi nila na gusto nila online voting para i-accommodate si Bato, wala pa doon. Kasi doon sa actual na motion ni Rodante Marcoleta, hindi pa madidiscuss doon kung sino ang magbe-benefit from online voting. Kasi nga, pag dedebatihan pa lang, bakit kailangan ng online voting? Hindi nga nakalagpas doon dahil nag-walkout kayo. Tapos sasabihin mo na yung panukala ni Marcoleta para makaboto si Senator Bato de la Rosa or para kay Senator Bato de la Rosa, hindi. Wala pa. Wala pa doon kung sino yung eligible, kung sino yung pwedeng mag-avail, wala pa doon. Ang pinag-uusapan pa lang is generally the Senate pwede na yung mga members na bumoto online, depende sa sitwasyon. At magsiset pa lang kayo ng mga valid situations or valid reasons to avail of the online voting. Or itong tinatawag natin na yung pag-attend ng mga plenaryo ng via telecommute. Wala pang sinasabi na para ito kay Bato, para ito sa ganito. Rapi Tulfo, ba't napakasinungaling mo? Galit na galit ka sa nagsisinungaling na asawa pero napakasinungaling mo. That's your assumption. Kaya ka merong assumption. Rapi Tulfo. Rapi Oplok. Kaya ka merong assumption. Kasi nga, bobo ka, hindi ka nakikinig.
tanga ka eh. Kung sana hindi kayo nag-walk out at inintindi nyo sana yung sinasabi nito ni Alan Peter Cayetano. Ang sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ang pinagbobotohan natin kung dapat na bang idebate ngayon o bukas pa. Idebate yung yung panukala na baguhin yung Senate rules sa pag-attend sa Senado ng physical, na lagyan natin ng bagong rule na pwede na telecommute. Yun yung pag-uusapan, hindi yung tungkol kay Bato, yung tungkol sa makukulong. Kayo ang nag-open nun eh. Kayo ang nag-open nun at inisip nyo kagad dahil mga praning kayo, putya, para kay Bato to. O dahil nga malisyoso kayo. Wala pa doon. Hindi pa pinag-uusapan si Bato doon. Tapos yan ang sinasabi mo ngayon, putangin na fake news peddler pala tong na to sumbungan ng bayan. Hindi pala to dapat sumbungan ng bayan. Fake news ng bayan pala to Marcoleta para i-allow ang mga senador na makapagboto online nang wala sa lugar. Ang sa amin naman, kailangan ipagdebatihan muna yan sa floor. Yun na nga, kailangan pagdebatihan muna yan sa floor. Yun nga yung pinagtatalunan pagdebatihan na natin ngayon. Ayaw nyo, hindi na, sa Lunes na. Kasi wala tayong pasok bukas, holiday. Sa Lunes na natin pagdebatihan, hindi yan ngayon. Kasi hindi kayo ready. Hindi kayo ready na pagdebatihan yan dahil kulang kayo sa numero. O, di ba? And then at least give us another day, and then kinabukasan, pwede na siguro pagbotohan. Gusto nila agad-agad, right there and then. Hindi kami pumayag, at saka outnumbered kami, kaya we walk out. So lumabas mismo sa bibig niya. Dahil outnumbered sila, that's their strategy, they walked out. O, di gago. O, di tarantado kayo, so every time na may mga absent kayo, mag-walk out kayo dahil hindi sila makakaboto. That's actually the reason why dapat i-amend yung rules. Kasi nga kahit na yung hindi kayo kulang, halimbawa, may absent sa inyong dalawa. Dahil dito sa panukala ni Rodante Marcoleta, hindi na usapan ngayon kung absent o present diyan sa plenaryo. Pwede na silang makaboto. So hindi na kayo dapat nagwo-walk out dahil kulang kayo. Pero dahil kulang kayo, galing mismo sa bibig mo, kaya nag-walk out kayo. So you took that opportunity. Naguluhin yung Senado dahil kulang kayo, mag-walk out kayo. O, imagine niyo, sabi ko nga sa inyo nangyari ito ngayon. Meron supposedly mga ihihiring ngayon. May nangyaring hindi, halimbawa na lang, ibahin natin yung sitwasyon dyan sa Senado. May hearing sana ngayon. Yung mga hearing na sinasabi nyo, yung hearing ng mga naturalized na mga Pilipino. Putang ina, gano ba ka-importante yan? Ano ba yung nakasalang ngayon sa Senado? Pag na-naturalize ng mga taga-ibang lahi na Pilipino, importante ba 'yon? Masosolve ba nun ang problema ng bayang Pilipinas? Ano pa? Yung mga general daw na i-confirm yung kanilang appointment ng Committee on Appointments dahil magre-retire na sila, kawawa naman daw sila dahil magre-retire sila, hindi sila mako-confirm. Utangin na. Anong ganap niyan sa bayang Pilipinas? Anong maitutulong niyan sa Pilipinas? At saka kung ano-ano pang mga komite. Wala naman pala masyadong importante ngayon. Ilagay na natin sa sabihin na natin importante yan. Okay, importante. Puta, nasusunog yung Senado. Halimbawa na lang, baguhin natin. Hindi na yung hindi na yung si Jinggoy, hindi na yung hinuli siya. O nasusunog yung Senado, halimbawa. Putang ina, itutuloy nyo pa rin ba yan? Siyempre hindi, nasusunog yung Senado eh. O kaya binabaha, bumagyo bigla ngayong araw na to, itutuloy nyo pa rin ba yan? Di ba hindi rin naman? Hindi ba? Sasabihin nyo pa rin naman cancel kasi sobrang lakas ng bagyo, puta hanggang tenga yung baha dyan sa labas. Hindi tayo makakapag-session. Puta binabaha yung session hall. O itutuloy nyo pa rin. Di ba? Pwede namang hindi matuloy. Depende sa circumstances. It just so happened na yung circumstances is isang senador, hinuhuli, sinamahan nila, kaya walang tao dyan. So it's the same thing. As yung Senado nasusunog, kailangan lumabas kayong lahat dyan. May session pa rin ba nun? Wala. Kasi nasusunog tanga ka na lang. Kung nasusunog na yung Senado, puta, nag-aantay ka pa rin ng session. O kung may baha, bagyo. Ganun din naman masususpend din naman yan So pwedeng isuspend yung mga yan. Walang nasayang na pera ng taong bayan na hindi natuloy yan. At unang-una sa lahat, yung mga itatakil nyo naman pala dyan, siguro tinignan nila, ano ba yung mga nating agenda? Ito lang pala, pwede na natin i-move to. I-move na natin to sa susunod kasi po talagang hindi natin pwedeng pakawalan tong nangyayari na to. Importante rin ito. Diba? Tanginan to si Erwin Tulfo, si Rapi Tulfo at si Erwin Tulfo parehas bobo Tama lang naman. Kaysa naman makisama kami doon sa kanilang baluktot na gustong gawin. So ganun na ang gagawin natin O sige, pag nabawi ninyo yung majority, kayo na ulit yung Senate sa bawat may caucus at hindi magkakaintindihan, pwede na mag-walk out Oo, kasi legal naman pala yon sa utak ng isang bobong Tulfo.
ng isang abusadong utak na tulpo, pwede pala yun. O, mag-walkout na lang na mag-walkout. So ano magagawa ng Senado pag ganyan? Kayo ang unang-unang gumawa ng illegal eh. Nag-walkout kayo sa gitna ng caucus eh. Kayo ang unang-unang tumarantado tapos ngayon, utangin na parang aping-api kayo. Currently, si Senator Jinggoy will be detained. So paano ho magiging status niya? Hindi na siya makakaboto at saka yung pagpa-perform ng kanyang duty. Definitely, si Jinggoy at saka si Bato, of course, hindi na sila pareho. Si Bato nagtatago. At least kahit papaano, si Jinggoy, medyo hanga naman ako sa kanya dahil kung sumurrender, maayos, unlike yung sa isa na nanggulo muna at nagkaroon pa ng pag-iskandalo. Ayan, kaya tayo nagkakaganito ngayon because of Bato actually. Unlike kay Jinggoy, tahimik na sumurrender. So hanga ako. Tarantado, no? Sobrang tarantado na ito, no? Tang-ina, kaya sila ini-interview ng media dahil putang ina, walang kwenta yung mga utak na itong mga tao na ito. No? Dahilan daw si Bato noong gulo dyan. Okay lang ina, hindi talaga nila naiisip, no? Ang hirap talaga kapag naglagay ka lang diyan sa napaka-importanting posisyon na yan ng inutil eh. Nung alam mo yung magaling lang magsalita, magaling lang magprograma sa telebisyon. Pucha, hindi talaga nila maintindihan na yung kay Pangulong Duterte at saka yung kay Bato de la Rosa, sobrang delikado nun. Kasi parang isinusuko mo na yung soberanya ng Pilipinas. What if sa inyo mangyari yan? Tapos, korte, sabi ko nga sa inyo, ilagay natin doon sa sitwasyon na China. Ikaw, nagsasalita ka ng negative tungkol sa China. And then, suddenly, the Chinese courts, sentensyahan ka dahil sa sinasabi mong mali sa kanila. Will you allow the Chinese authorities to request na ipadala ka doon para litisin? Hindi ka naman Chinese. Siyempre hindi, di ba? Same goes with ICC. Hindi dapat nakikialam ang ICC sa mga internal na issues natin. Lalong-lalo na mga kaso na kaya namang hawakan ng mga korte natin. But because this person is dumb, stupid, and ignorant, oo, hindi kasalanan para sa kanya ang magsabi ng ganito. Why? Because first, hindi siya lawyer. Pangalawa, putang ina. Ano na to? Aso na to ng administrasyon. Kaya hindi illegal na sabihin niya yan. Pero putya, ako bilang isang normal na Pilipino, kung nakagawa ako ng kasalanan sa bayan ko, dito ako sa bayan ko gustong ilitisin, hindi sa ibang bansa. Anong laban ko dun? Wala naman silang jurisdiction over sa akin. Di ba? Bobo talaga sa bagay. Kung ipinamimigay nga nitong ulol na to yung isang kababayan natin sa ibang bansa, okay lang sa kanya na. Di lalo nang yung magsilbi para sa bayang Pilipinas. Doon na lang kasama niya na yan dyan Hindi niya pa kayang kampihan. Lalo na kaya. Kung kayo na ang hihingi ng tulong sa kanya, siguro kung mga tulong na pa 5,000, mga tulong na libreng taho dyan sa labas ng TV5, mga ganyan. Oo, siguro siguro gusto nito yung mga ganun. Pero yung mga malalaking tulong na talagang nakakapekto sa buhay ng mga Pilipino, wala yan. Sa kanya, yung kanyang katapangan na para isurrender yung kanyang sarili nang sa hindi na magkaroon ng kaguluhan. Sina Julius at Cheryl ho ay nasa studio ngayon. Julius, Cheryl, si Senator Raffy ay meron ding hybrid. Baka meron kayo katanungan sa kanya. Senator Hello, Raffy, Cheryl. magandang gabi sa Julius. iyo. Good evening. Sabi ho ng kapatid yung si Senator Erwin, merong dalawa Good pang evening, senador from majority bloc ang disgusted daw po sa mga nangyayari sa Senado. At sabi pa ni Senator Erwin, kakausapin sila ng minority bloc nitong nagdaang weekend. Meron na ho ba kayo? Paano nalaman ni Erwin Tulfo na merong dalawang disgusted? Kasi nga, ginagapang nila yan. Ginagapang nila yan isa-isa. Ganun ang trabaho nila. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ito si Jinggoy Estrada, ginapang nila yan. Kaya lang si Jinggoy, tumanggi siya. Kaya ngayon nakulong siya. He stood up to his principles. Kaya ngayon, nakakulong siya. So alam ni Erwin Tulfo na talagang nagkakagapangan dyan because putang ina, kita nyo alam niya na meron ng mga disgusted na mga senador. Dito kay Alan Peter Cayetano, sabi na natin totoo. Pero putang ina, nandiyan sila sa Senate Hall, nakaupo sila. Na nag-antay sila ng 2 oras mahigit bago nila nalaman na wala palang session. Alam niya na may mga senador na disgusted pero hindi niya alam na hindi tuloy yung session nung araw na yun. Tangin na mga Tulfo na ito. Mga utak bahaw talaga ang mga putragis na ito. Marami silang impormasyon tungkol sa mga kasamahan nila pero hindi nila nakuha yung impormasyon na nung araw na yun walang session sa Senado. Tangin na, tas galit na galit sila. Alak na tinapay talaga itong magkapatid na pendong na ito. Yung impormasyon kung ano ang nangyari sa usapang ito?
if we're talking about dismayado, I don't think dalawa lang ang dismayado. Ilan sa mga senador na siguro dismayado sa mga pangyayari. Kaya lang, ayaw lang nila ipakita dahil gusto nila makisama kay Alan or sa kanilang mga kasamaan para wala masabi. Pero makita mo naman sa demeanor ng Ang ina to, chismoso eh, no? Marami. O, pucha, away chismis lang talaga to magaling eh. Oh, galit na galit to sa chismoso sa Rapi Tulfo in action, pero sa chismoso, marami din. Kaya lang, siguro, alam mo yun, tangina to, propagandista na po. Gago. Kung totoo yan sinasabi mo, di sana merong minority senators na nandoon sa, sa session hall. Wala eh. Puta, fake news peddler kayong dalawa magkapatid. Sabi ni Erwin Tulfo, dalawa daw. Sabi nito, hindi, mas marami pa. Kaya lang, nahihiya lang sila kay Alan Cayetano. Putang ina niyan. Bobo talaga eh. Kung talagang may disgusted na, may nakita man lang sana kayo doon na majority senators na nandoon sa session hall. Pero the fact na wala, ibig sabihin nagkakaisa sila, tanga. Pinagsasasabi yung dalawa. ilang mga senador, especially nung Wednesday na kung saan nagkaroon ng kaguluhan at makita mo naman yung ilang senador doon, medyo malungkot, nakayuko at hindi nakisali sa bakbakan, if you will, doon sa naganap sa floor. Hindi naman talaga lahat may kisali sa bakbakan eh. Unang-una sa lahat, nag-uusap doon kasi matatalino eh. Putang ina, sumama yung kapatid mo eh. Si Erwin Tulfo, bobo naman. Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? I don't think so. There's no such thing. I don't think so. There's no such thing. Alam mo kung ako sasagot nito, tapos may nalalaman ako, sasabihin ko lang na, well, ano yan eh, sour graping kasi yan eh. Yan yung feeling talaga nila. Pero ako, personally, merong mga meron talagang mga kaso na dapat ikaso. I mean, lumabas yung mga pangalan nila, and if the ombudsman says na dapat silang kasuhan, dapat silang kasuhan, because if that happens to me too, I'll definitely face it. Pero yung sasabihin niya, no, definitely not. There's no such thing. Kutsa, alam mo talaga eh. Alam mo talaga na nakatanggap na eh. Alam mo talaga na paldo na eh. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest, and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para iserve yung warrant, at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurende siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. Hindi naman mula sa inyo. Wala naman sinasabi mula sa inyo eh. Putang ina, nadulas ka na naman. Ang tanong sa'yo nung reporter, may panggigipit ba sa majority? Sinabi ba niya na panggigipit ng minority sa majority? Wala eh. Sa bibig mo lumabas eh. Ulitin natin ha. Ano yung tanong ni Cheryl Cosim? Ano yung tanong? Senator Raffy, si Cheryl po, ikukulong na yung kapwa niyo senador na si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa naman po nagtatago. Ano ang reaksyon niyo doon sa mga nagsasabing abay ginigipit daw ang majority bloc? Ginigipit ang majority bloc. Nino, wala siyang sinabi kung sino. Basta ginigipit yung majority bloc. Ano sagot ni Gunggong? I don't think so. There's no such thing. Yung nangyari kasi dito, that's rule of law. Meron naman talagang valid na warrant of arrest, and that warrant of arrest has to be served. Kaya nga, pumunta rito yung PNP para iserve yung warrant, at sabi kanina, hanga naman ako kay Jinggoy kasi mahinaw na sumurende siya kaysa magkaroon ng kaguluhan. So walang pagigipit mula sa amin. Walang panggigipit mula sa amin. Hindi yun ang tanong, pero lumabas sa bibig mo. So ibig sabihin yung panggigipit galing sa inyo. Hindi man kayo ang gumagawa mismo ng panggigipit, pero kasabwat kayo ng mga nanggigipit sa majority. Oh, 'di ba? Huli. Oh, 'di ba? Puta, ganyan ka, puro lang utak niyan. Bobo. Simple-simple ng tanong, Tagalog, hindi pa naintindihan. Walang panggigipit mula sa amin. Dinideny niya kahit hindi naman sila pinagbibintangan. Putang ina niya. Sakit sa ulo. Ibang klase kayo, mga tulpo kayo. Putang ina, tuspok na talaga sa sobrang manyakol ninyo. Oo, tuyot na yung mga utak ninyo. May kaso siya, and then yung kaso niya, dumating sa punto na nilabasan siya ng warrant, at yung warrant sinerved. Senator Ginigipit daw Raffy. po yung majority itself. No, wala. Kung tutusin, kami dapat ang gigipitin kasi kami ang minority. Kami manggigipit sa majority. How can that happen? Outnumbered. Ay, ano pa pag ginagawa nyo kundi panggigipit? Paano outnumbered?
Paano outnumbered? Nakikita nyo na nga na meron kayong way para makuha ninyo yung numero bagamat kayo yung minority. Meron kayong way para makuha ninyo yung numero. Saka ba't kayo gigipitin? Hindi naman trabaho kasi ng yan. Hindi naman trabaho ng senador yan, ng Senate President, nagipitin yung minority. Kayo lang naman ang nanggigipit sa majority kasi ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano. Bakit ba kasi ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano? Kasi nga si Alan Peter Cayetano inilagay sa Blue Ribbon Committee, hindi kayo. Ganun yun. Oo, kaya ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano kasi nagwo-work naman yan dati. Kapag ang isang Senate President pinalitan, it works. Nagtatrabaho pa rin naman kayo pero ito, bakit ayaw nyo? Bakit ayaw nyo kay Alan Peter Cayetano? Kasi si Alan Peter Cayetano aligned sa mga Duterte. Merong impeachment, tapos meron pang Senate Blue Ribbon Committee. Alam nyo, si Alan Peter Cayetano, wala siyang dapat protektahan sa mga pinoprotektahan nyo doon sa may flood control scandal. Ikaw may pinoprotektahan ka sa flood control scandal, yung kapatid mo. Yung kapatid mo mismo na si Erwin Tulfo, di umano nakatanggap din ng mali-malitang pera. Bukod dun sa mali-malitang pera, nakatanggap pa siya ng pera sa kampanya galing sa pagnanakaw. May text na kumalat at kinonfirm yan ni Toby Chanco na nakatanggap yung mga senatoriables ng alyansa ng pera galing sa pagnanakaw. Kaya ayaw nyo na matuloy yung flood control Blue Ribbon Committee hearings na yan. Kami para manggipit sa kanila. Senator Raffy, ano po ang posisyon nyo dito po sa Blue Ribbon Subcommittee na pamumuno Ito, maganda to. daw po ni Senator Marcoleta? Kayo po ba ay tututol dito? Ito po ba ay dadaan pa sa plenaryo? Well, yung pagpapatuloy sa investigasyon sa Blue Ribbon Committee, okay sa akin yun. Wala tayong problema doon. Ang problema lang, para sa akin, personal, bakit kailangan pang i-subcommittee, isa-subcom kay Marcoleta? Bakit hindi ba capable and able si Senator Pia bilang isang lawyer para siya yung mag-preside sa committee, sa Blue Ribbon? Bakit? Ang problema lang ba natin sa gobyerno yung flood control? O hindi ba marami pa tayong mga problema at marami pa tayong kailangan ng mga imbestigahan? Hindi lang yung flood control. Kung ifo-focus ng committee chairman yung kanyang time sa isang sa isang basket lang, paano naman yung ibang basket? Paano naman yung ibang mga lumalabag sa sa batas ng mga taga-gobyerno? Di ba mas maganda ngayon na hati-hatiin? Total naman, marami naman tayo rito sa sa committee natin o hati-hatiin natin. O ikaw, Marcoleta, dito ka sa flood control, focus ka. Ikaw, Jinggoy, focus ka dito sa PAGCOR. Ikaw, dito. Di ba mas maganda yun? Mas marami kayong magagawa. Kesa yung katulad nung kay Lacson. Kesa katulad nung kay Lacson, sinarili niya. Tapos, pinatay niya. O meron na ba siyang dininig na ibang mga kaso na dapat na dinggin ng Blue Ribbon Committee? Wala. Bakit wala? Kasi, sabi ko nga sa inyo, mag-delegate kayo. Yun ang pinakamaganda. Halimbawa ako yung may-ari nitong trabaho. Sobrang dami. Hindi ko kayang mag-isa. I-delegate ko. Alam mo, magaling na leader, magaling mag-delegate. So magaling si Cayetano for delegating that specific case sa isang tao na abogado. Ba't ba ayaw nyo kay Marcoleta? Bakit ba ayaw nyo kay Marcoleta? Kasi lalabas yung pangalan ng kapatid mo, ganon. Kasi lalabas yung ACT-CIS, ganon. Yung party list ng asawa mo. Kaya ayaw nyo kay Marcoleta. Ganon ba yun? Nagtatanong lang ako, kasi di ba yung ACT-CIS, pangalawa ang ACT-CIS sa pinakamaraming pondo na nakuha. Pinakamaraming pondo na nakuha. Una Tingog, pangalawa ACT-CIS. Yung party list ng asawa niya. Yung ba yung kinakatakot nyo? Kaya ayaw nyong mapunta kay Marcoleta yan? Kasi si Marcoleta, kaya fit na fit siya dyan sa Blue Ribbon Committee na yan. Bakit? Galing siya sa Congress Alam niya yung mga katarantaduhan dyan sa Congress. So ngayon, siya bilang dating congressman at ngayon nasa Senado, abogado pa siya. Putsang ina, malawak yung kumbaga bird's eye view ang tingin niya sa pag-iimbestiga na yan. Marami siyang paraan para mapalabas yung totoong may mga kasalanan dyan sa pagnanakaw ng bahay. Ba't ayaw mo? Ba't ayaw mo? Dahil lalabas sa bolang kristal yung pangalan ng kapatid mo na umamin mismo si Erwin Tulfo dyan mismo sa hearing sa Senado na nagkakabentahan ng proyekto dyan sa Congress umamin mismo si Erwin Tulfo doon. Tapos yung party list ng asawa niya. Yung party list ng asawa niya na pangalawa sa pinakamalaking pera nakuha sa lahat ng mga party list.
Pangatlo, hindi pera, hindi nila ninakaw yun. Hindi ko sinabi ninakaw nila, pero pangalawa sila sa pinakamalaki ang allocation. Yung anak mo na congressman sa Quezon City na pinakamalaki ang flood control budget niya, pero wala namang baha sa kanyang lugar. Natatakot ka ba, sir? Kay Marcoleta nalalabas lahat yan. Kaya naman pala Kaya naman pala po siyang kumampi ka na sa kalaban eh. Bakit gano'n nangyari? At saka isa pa, kailangan i-convene muna yung Blue Ribbon. Kailangan yung committee, kailangan i-define muna kung sino-sino yung mga members. Nilagay nga yung pangalan ni Senator Lacson. Kanina nag-uusap kami. Bakit nilagay pangalan ni Senator Lacson? Sabi niya, I wasn't consulted about that. In fact, hindi pa yun napag-usapan sa plenary. So, bakit all of a sudden, hindi pa kami nag-convene, all of a sudden, agad-agad, mag-Blue Ribbon hearing agad. At subcommittee at that. At hindi pa rin yan pinag-uusapan sa floor. Ba't kailangan pa pag-usapan? Discretion yan noong itinalagang committee chairman. Bobo talaga eh. Discretion yan ng committee chairman kung gusto niyang gumawa ng mga subcommittees. Oh, it's not up to you. Bakit nyo gusto padaanin sa plenaryo na naman para pagdebatihan dahil deadlock kayo 11-11. O tapos kapag wala na naman kayo numero, mag-walk out na naman kayo, gano'n. Bobo talaga eh. Senator Raffy, kanina doon sa statement ni Senator Jinggoy, may nabanggit siya tungkol sa pinopropose daw na parang ex-deal, no? Na kapag lumipat sa minority, ay yung mga kaso ay lulusot na. Kumbaga, kakalimutan na yung mga kaso. Are you aware of such proposal na ino-offer sa mga miyembro ng majority? Hindi ako aware na merong ganong klaseng pag-uusap. Hindi ka talaga aware. Lagi ka naman di aware. Meron ba namang kriminal na aamin sa kasalanan niya? Hindi ka nga aware na nakikipag-usap si Tito Soto kay Boje D patungkol dyan sa patungkol dyan sa yung term extension eh. Hindi mo nga alam yun eh. Hindi lahat alam mo. Oo, hindi lahat alam mo. Maraming nililihim sa iyo dyan. Si Tito Soto nga naglihim sa inyo eh. Dinay kayo ng dinay. Walang ganung usapan. Tapos putang ina biglang umamin si Tito Soto. Nag-usap talaga kami pero joke-joke lang yun. O dinapahiya kayo. Wala akong narinig na ganong klase pag-uusap. Every now and then, nag-uusap kami ng minority, ng mga kasamahan ko sa caucus, pero never na-mention yan na kailangan merong isang kasama tayo, makikipag-ex-deal or deal na dapat lumipat sa amin. Kung hindi, makakasuhan sila. There's no such thing. Katang-isip lang siguro yon nila kung sino man yun. Senator Raffy, habol ko na lamang dahil nga ano na ang mangyayari dito sa sesyon kung hindi sumipot nga kanina yung majority block? Tingin nyo magkakaroon pa rin maya-maya or sa ibang araw na itong itutuloy? Well, I don't know kung ano yung plano nila pero naka-ready naman kami. Definitely papasok kami tomorrow hanggang Wednesday. Ito nga, Sheryl, ang nakakalungkot, yun nga, si Senator Alan Cayetano, si SP Cayetano, nagpadala sa message kay Senate Minority Leader namin, kay Tito Sen, na parang gusto niya i-boycott namin ng Senado. Why would we do that? Just because meron isang kasamaan kami na sinusunod lang kung ano yung rule of law, kailangan siya mahuli, i-serve yung warrant. Gusto niya pati kami mag-boycott kasi sinasabi niya dapat magkaroon daw independence ang Senate. So hindi ko maintindihan yun. So, Just dapat ganun talaga. If you really love your house, if you really love Senate, you will not let anyone, most specifically your co-equal branch, to overpower you. Kaya nga kayo co-equal, pantay kayo eh. So in terms of, without politics, in terms of equal branches of government, dapat niyo yun? Tawag dito, dapat ini-impose niyo yun. Yung pagiging equal nyo sa judiciary, sa judiciary at saka sa executive dahil kayo bilang mga legislators. Dapat sinasabi niyo yun na this is wrong. There's always a proper way in enforcing the warrant. Wag naman dito sa Senate. Kaya nga ang ganda ng sinasabi ni Cayetano na, sir, mababastos naman kami. Bigyan nyo naman kami ng konting dignidad. Masyado nyo na kaming kinakawawa. Baka naman pwede, doon na lang natin sa labas arestuhin. Kasi it will show the people na wala nang kakwenta-kwenta ang Senate. Because even if this happens sa Congress, the whole of Congress will definitely stop it and will definitely assert their co-equal power. Di ba? So sinisigaw-sigawan ng DILG Secretary ang Senate President. Kailan pa nangyari yun? Hindi pwede yun. Hindi pwede yun because the DILG Secretary is not superior with the Senate President, not even the Speaker of the House. Kasi them being part of the executive,
ang kapantay ng Senate President ng Speaker of the House, yung presidente. At saka yung Supreme Court Justice. Yung mga DILG, ano lang yan, enforcer lang yung mga yan. Oo, syempre kung sa sa lugar na iyon, wala man presidente doon. O sino ang merong pinakamataas na authority diyan sa Senate? Si Senate President. So kailangan sumunod sila kay Senate President dahil siya yung highest authority diyan sa lugar na yan. Pero dahil nga wala na, para na tayo nasa martial law, ginigipit na talaga lahat. O gagawin na nila yung gusto nila. Now, if nagawa ito dyan sa Senate, sa leadership ni Alan Peter Cayetano, o let's say for example, lumabas ngayon dito sa mga hearings, si Erwin Tulfo, kailangan na ding arestuhin. Do you think papayag tong kapatid niya? Do you think kung sila ang nasa majority, do you think makakasuhan ito si Erwin Tulfo? Oh. Yan yung itanong ninyo sa sarili ninyo. Yan yung isa sa mga nakakasakit sa ulo ko isipin. Isa pa, pinatayan kami ng aircon, pinatayan kami ng internet, pati yung aircon sa CR, pinatay na rin. You see? Anong problema ron? Walang session. Nasa session hall kayo. Utangin ninyo, gusto nyo pa mag-aircon. Kesyo, masasayang ang pera ng taong bayan. Hindi ba masasayang ang pera ng taong bayan kung nandoon kayo na hindi naman kayo dapat nandoon? Patay yung aircon. Gusto nyo pa buksan? Tangina kami pa magbabayad ng kuryente ninyo. Tsaka, kung halimbawa man, namatay yung aircon. Oh, teka, mainit dito. Di ba katulad na sinabi ko kanina, akyat muna ako dun sa opisina ko kasi malamig dun. Tapos, baba na lang ako kapag nandiyan na sila. Hindi. Hindi. Pati yung pagpapatay ng aircon, puta issue sa'yo. Ano ka, sanggol? Pinatayan daw siya ng wifi. Anak ng tinapay ka. Wala ka bang data? Bilyonaryo ka yung anak mo. Gumagastos ng 7 milyon sa 2 araw sa pag-inom-inom lang tapos wala kang pandata. Anak ng tinapay, Rapid. Napaka-petty mo naman. Isumbong mo kay Tulfo. Oo, dahil pinatayan ka ng aircon. Magreklamo ka kay Rapi Tulfo in action. Ano ba kababaw? Yung mga nangyari sa Senate, sa ngayon, dapan-dapa na ang Senado sa imahe. Ang ano mangyari, lulubog ba kami sa lupa sa sobrang pagkababa yung nangyari ngayon sa atin, sa Senado? Senator Rafi, klaro Bumaba yung uri ng Senado nung dumating kayong magkapatid dahil pares kayong tanga. Dati na nga tanga yung Senate, puta dumagdag pa kayong dalawa, lalo nang bumaba. Kayo ang problema. Nadagdagan pang 2 dilawan tanga, putang inang yan. Lahat puro tanga eh. Talagang bababa yan. Walang hiya kayo. ko lamang yan. Pinatayan kayo ng aircon, ng internet. Sino po? Lahat ng minority? Sa plenary. Plenary. Kasi wala namang any member of the majority doon kanina eh. So lahat kami 11, nandun kami sa floor. So nagantay kami after more than an hour, all of a sudden, biglang uminit, nagpapaypay na si Senrisa, and then lahat kami. Kasi naman, bobo nyo naman. Nakita nyo na nga nang wala eh. Nandoon pa rin kayo. E paano kung automatic na mamamatay yan? Tsaka, Rapi Tulfo naman. Putang ina, napakatanga mo naman. Napakadali naman. Shit, namatay yung aircon. Pumunta ka sa tech. Namatay yung aircon doon. Pakibuksan naman. Hindi mo kayang gawin yun. Kailangan mo pa isumbong sa media yan. Kuta, ganyan kakasanggol. Walang iya naman to si Rapi Tulfo na to. Kala ko pa naman siga ito. Yung pala puta sumbongero. Diba naman yung pagpapatay ng aircon, hindi nyo kayang solusyonan dyan sa Senado. Paano nyo susolusyonan ng pera ang problema ng taong bayan kung yung namatay na aircon hindi nyo kayang pabuksan? Gusto nyo solusyonan yung problema natin sa South China Sea, problema sa gasolina, pagtaas ng presyo ng bilhin, pagbagsak ng ekonomiya. Puta, yung problema sa aircon hindi nyo kayang solusyonan. Pinatayan ka lang ng aircon o namatay lang yung aircon, putya sinisi mo na kagad sa majority, wala nga dyan yung majority. So anong ibig mo sabihin? Inutos ni Speaker, ni Senate President, patayan nyo nga sila ng aircon. Sa tingin mo, ganun kabobo, ganun kababaw si Senate President para siraan nyo ng siraan ng ganyan? Iniisip nyo ganun katanga yung mga tao na maniniwala na kaya kayo pinatayan ng aircon dahil minority kayo? Awang-awa naman yung mga tao sa inyo. So, ano yan, pa-main character kayo? Kayo ang problema na dapat solusyonan ng gobyerno, ganun? Anong klase yun? Inang yan. Simple lang naman eh. Namatay yung aircon. Shit, namatay yung aircon. Wait, asan yung natin? Yung head ng natin, ng facilities. Ba't namatay yung aircon? Pakibuksan naman, nandoon kami. Hindi mo kayang gawin yun. Tapos, namatay daw yung aircon sa CR. Putang ina, tatai ka na lang. Gusto mo pa malamig.
Sobrang spoiled mo naman, Rapi Tulfo. Pinanganak ka ba sa ano? Pinanganak ka ba sa minahan ng ginto? Ang inang anselan ha. Anselan, pati aircon, pati CR. Gusto may aircon ng gonggong na to ha. Ibang klase. Nakainitan na. Yung pala pinatayan kami. And then gusto namin gamitin yung internet, pinatayan na rin, wala na rin. So pumunta yung ilan sa amin sa CR, wala na rin, mainit na rin. Ano po So ang talagang sinadya yung Tingin niyo po ginawa nila. Tignan mo, ganyan siya kagago, ganyan siya ka mag-akusa kahit wala naman siyang ebidensya. Putang ina, ganyan pag di abogado eh. Sinadya daw yung pagpapatay ng aircon. Dapat i-address to ni Alan Peter Cayetano. Sinasabi mo na sinadya. Paano sinadya? Putang ina. Kami nga nagpapanda, kahirap na kami doon. Kakatanggal kay Jinggoy. Putang ina kayo, problema nyo aircon. Tapos gusto nyo asikasuhin pa kayo. Parang yung nanay mo, di ba? Parang yung nanay mo. Putang ina, naglalaba yung nanay mo. Subukan mong lapitan, ma. Anong ulam? Puta, sasapakin ka ng nanay mo talaga. Ang ina ka, naglalaba ako dito. Putang ina ninyo, gusto nyo pa ipagluto ko kayo ng ulam. Wala kayong mga kamay, wala kayong mga paa. Di ba? Gaganunin kayo ng nanay ninyo. Ma, yung dating mo ng bahay, pagdating mo ng bahay, putya, yung nanay mo naglilinis, kakatapos na mamalansya, nakakasampay lang. Ma, ano ulam? Puta, gumanon ka, sasampalin ka ng nanay mo. Yung nanay ko, dudugo ang bibig ko niyan. Ulam? Eto ulam. Suntok. Tarantado, di ba? Nagkakagulo na sa Senado. Ano na, ikinukulong na yung kasamahan nila. Ang problema ng mga tulpo, aircon. At ang pinakamasaklap, masama ang loob niya dahil walang aircon sa kubeta. Tang ina ka, anong gusto mo? Pagtai mong ganun, yung amoy masisinghot-singhot mo pang ganun, paikot-ikot yung aircon sa loob ng CR. Okay, nang inan to si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo na to. Puta, magkapatid nga kayo. Sa isang mattress nga kayo nang galing. or pinimbestigahan niyo ba ano ang rason bakit kayo walang aircon, walang internet? At sabi niya bubuksan daw pero hindi naman nabuksan. Siyempre, maintindihan ko naman. Nangangamo lang siguro yung taong yun. Yung amo niya. Chismoso ang puta. Chismoso. O, kita mo yung mukha. Tagunon ko ganun mo. Sir, kasi miski ko yun ang tatanong ko, sir, senador ka ng bayang Pilipinas. Sinusolusyonan mo problema ng mundo, ng mga Pilipino. Nagbabalangkas kayo ng batas. Tas aircon lang, sir, hindi mo kayang gawa ng paraan. Ngayon, yung tao na yon, inutusan mo, buksan, hindi binuksan, anong gagawin mo? Putang ina, sisantin mo. Loko-loko ka ba? Sisantin mo. Putang ina nyo. Ba't nyo pinatay? Nandiyan kami. Ano yan, bastusan? Buksan nyo yan. Sa sobrang bastos mo na yan, hindi mo kayang gawin. Nababastos mo nga yung mga general eh. Yung mga koronel, yung mga barangay chairman, barangay tanod, nababastos mo nga sa Rapi Tulfo in action. Yun lang, tagabukas ng aircon, hindi mo kayang manduhan. Gumagawa ka ng chismis. Nag-imbestiga ka ba? Kung bakit na walang kayo ng aircon? Wala. Siguro yung nagbukas yung nagpatay ng aircon, baka yung amo niya, yun ang inutos sa kanya. Chismis yan. Chismoso ka. Anak ng tinapay na senador na ito. Siyempre yung SP, hindi naman kami. So, ang importante rito, Diba, binago niya. Kasi ang petty, napaka-cheap na eh. Parang pati ba naman pagpapatay ng aircon, sinisi mo kay Alan Peter Cayetano? Wala nang iba? Baka pati yung pag-agaw ng South China Sea, si Alan Peter Cayetano pa rin may-ari niya na. Anak ng tinapay itong mga tulpo na ito. Cheryl and Julius, gusto ko lang ipaalam sa taong bayan na gusto namin magtrabaho. Kami ay niluklok sa aming pwesto, Senado, para magtrabaho, para dito gawin lahat ng trabaho namin. Kaso, yung majority, mukhang meron natin sila ibang agenda. Isa pa, naawa ako sa tatlong general na nag-aantay na ma-confirm sa CA. By Wednesday, pag hindi sila ma-confirm, then mag-return na lang. Ang paki namin. Sa mga buwakan ng inang general na yan. Wala man silbi sa bayan yan. Hindi nga nila kayang tumayo sa sarili nilang mga paninindigan na questionin ang ating gobyerno sa ginagawang pangbababoy sa Pilipinas. Wala kaming paki at hindi gagaan ang buhay ko kung hindi ma-confirm yung mga buwakan ng inang mga congressman, mga general na yan. Hindi importante yan sa Pilipinas. Yung pagiging yung pagka-commission on appointments, yung pag-a-appoint o yung pagtapataas sa ranggo ng mga putang ina niyan, wala kaming paki. Hindi niyan mapapamura. Yung presyo ng bilihin, hindi niyan mapapahupa yung dami ng krimen sa Pilipinas. So regardless, kung yan lang ang problema, meron tatlong general na nakapending, putang ina, ang buhay ng milyon-milyon Pilipino nakapending ngayon. Dahil sa ginagawa niyong katarantaduhan, naawa kayo sa tatlong general, di kayo naawa dito sa mga Pilipino na nag-aantay sa ginhawang dapat ibinibigay ng opisina ninyo? Sila kawawa dahil hindi sila mapopromote, yung rango nila
steady lang. Bakit namin, may sweldo naman yan. Hindi ma-promote. Ano naman? Anong may tutulong yan sa bayang Pilipinas? Importante sa yan. Importante sa iyo, naawa ka sa tatlong general, hindi ka naawa dito kay Jinggoy na hinuhuli. Senador, binoto ng taong bayan, tapos mawawalan ng kapangyarihan dahil lang sa kaso. Sa kaso na hindi pa naman napapatunayan. So mas naawa ka sa tatlong general na hindi mako-confirm kaysa dito sa kasamahan mo. Mas naawa ka sa tatlong general na hindi mako-confirm kaysa sa sinasapit ng bahay nyo. Hipokrito ka, sir. Hipokrito. So kawawa itong tatlong generals. Huli ko na lamang po, Senator Anak Rafi. ng tinapay. Oh. Dahil sa kaguluhan, pati sila nadamay. Okay. Panghuli na lamang po from my end, Senator Rafi. Ngayon, kung titingnan natin, ang bilang ng minority ay 11. So, ang majority, 13, pero wala na si Senator Bato Okay. at si Senator Jinggoy. So, 11-11. Paano mangyayari ngayon? Paano makakapagtrabaho, magiging correct. productive ang Senate with these numbers? That is correct. Well, we're hoping na nakita siguro mga ilan sa mga taga-majority na yung pangyari na dismayado na, maaaring may lumipat kusa, pupunta sa amin at magsabi, gusto ko nang sumama dyan sa inyo kasi magulo itong mga kasamahan ko din sa majority. Will you accept it? Of course, with open arms. Come to us. Para makabuo na kami ng 13. Ilan po kaya yun? Nang walang pressure, nang walang pananakot na sinasabi nila. I don't know, maybe 2, 3, 4, 5, 6, 7, I don't know. Let's see. Tayo na, di ba? Sabi ko nga sa inyo, the most important thing sa kanila ngayon is hindi itong tatlong general na hindi na-confirm. Hindi kayo ng mga Pilipino. Ang importante sa kanila, makakuha ng numero para maipush nila yung agenda nila. At makuha nila yung Senate presidency. Para yung Blue Ribbon Committee, makontrol na naman nila. Ayan. Di ba? Yan lang yan mga bossing, Diyos mio. Walang ano yan, wala nang iba. Pakinggan pa natin yung sasabihin ng ibang mga senador. Masaya to, ito pa. Wala naman nagsabi na magka-cancel sila. So, we're just waiting, we're ready to work. Alam mo, daming trabaho. We have 2 third reading. Dami palang trabaho, ba't nag-walk out kayo last week? Last day na nga ng session nyo last week, nag-walk out pa kayo, tapos madami palang trabaho. Kung madaming trabaho, di sana hindi kayo nag-walk out. Bills here today, or 3, and 2 of them happen to be citizenship bills for our Philippine teams. Citizenship bills. Meron daw 3 importante. Yung una, citizenship bill. Para sa mga atleta. Iyan yung mga naturalized player. Halimbawa, meron tayong import. Gusto niya na maging Pilipino. Magiging na siyang Pilipino. Ididinggin yan dyan sa Senado. Magiging na siyang Filipino citizen. Anong magandang may dudulot sa bayan? Gano'n ka-importante yan? Dapat nga, mga ganyan, saka na yan. Putang ina, dahil problema ng Pilipinas. Hirap-hirap ng buhay ng mga Pilipino. Unahin pa natin yung citizen. Dadagdag pa tayo ng bagong citizen. So yun lang. Isa. Ano pa isa? For wrestling and for basketball, naghihintay sila. Time-bound niya. And we're ready to work. So if the presiding officer comes, magtatrabaho po tayo. Tsaka, ang malaga dito yung sa CA kasi meron pala mga generals that are up for promotion. So yun, yung citizenship ng mga Aprikano. Pangalawa, putsang inang yan, yung mga general. Gano'n ka-importante yun? Buti sana kung may pag-uusapan natin ngayon is yung pagtaas ng presyo ng bilihin, yung ng mga taga-agrikultura, nandito yung mga sektor ng agrikultura, meron tayong pag-uusapan para sa kabuhayan nila. Tapos yung mga pabahay para sa mga Pilipino, nandito din sila, pagbobotohan natin yun ngayon. At saka yung pagka-cancel ng excise tax at saka ng value-added tax sa mga petrolyo, pagbobotohan natin ngayon. Hindi natin nagawa dahil dito sa nangyari na to. Yun, importante yun, sir. Pero, citizenship ng mga Aprikano para maging Pilipino, putang ina niyan. Itong numero ng mga Pilipino ngayon, hindi nyo na kaya maasikaso, magdadagdag pa kayo ng mga Aprikano, lalakas kumain yan. Tapos yung mga general na sumusweldo naman, gusto nyo pang lakihan pa yung sweldo nila. Anak ng tinapay, yaan ang importante, kaya kayo nagstay dyan. Ayup na yan, anong klaseng dahilan yan? Na darating na po yung birthday nila. So, hindi mag-convene yung CA. Hindi happy birthday. Darating na pala yung birthday nila, kantahan mo sila happy birthday para sumaya sila. Kawawa naman sila, di ba? Naapektuhan pa yung promotion nila at nakababypass na sila. Hindi na sila tapos na. Ibig sabihin, after their 30 plus years of service, they cannot get promoted 1 rank higher. Paano yung mga Pilipino na naghihirap?
Simula pa noong 2022 hanggang ngayon, na ang tagal-tagal na rin nilang naghihirap. So mas importante sa inyo yung birthday ng mga kupal na mga general na yan kaysa sa buhay ng mga Pilipino, hindi naman importante yan. Ang inang priorities yan. Anong klaseng priorities yan, Migs? Mabubuti ba yung buhay ng mga taga-Bukid nun dyan sa pag-promote mo at saka sa pag-citizenship ng mga basketball player sa Pilipinas? Because we cannot meet as a CA. So it's important we convene today and already elect members of the commission appointments para by Wednesday we can have a hearing on the armed forces of the Philippines na naghihintay po sila para sa kanilang confirmation. So we're just waiting. Mga ilang oras na hintayin nyo? How long na maghintay ang minority? Long as it takes, we'll wait. Trabaho naman to eh. Oh, puta kawawa naman. Kaya nga sabi ko, as long as it takes, puta ba't nagantay kayo hanggang alas 7 lang? Dapat sinagad nyo na hanggang bukas. Para talagang kawawang-kawawa kayo. Si Secretary daw tinatawagan pa daw niya CSP. So, hintay lang po kami. We're ready to work. Epal, putang ina niyan, hindi naman siya ini-interview. Si Kiko sumasagot. Oh, tang ina niya mga patay gutom. Kay Matthew Ramos at si Benny Boatwright for citizenship. It's scheduled today and they're here. Sinabi na yun eh. Tangina nakialam ka. Para kasi Risa Ontiveros eh. Sinabi na ni Lacson, inulit. Tapos ito sinabi na ni Migs, inulit mo lang. Puta, epal eh. Ina tong mga dilawan na to. Patay gutom sa clout ang walang hiya. Sir, paano yung procedure ba dapat? Sino yung pwedeng, si SP lang po tsaka si San Loren yung pwedeng mag-resign? Pwede mag-open sir. The SP calls the session in order. So without him, Sana, siya na in-interview. Hindi naman siya kinakausap. Puta ina, siya na yung umagaw. without a quorum, we cannot call the session to order. Pero may violation po ba sa rules? Wala pa. Yung hindi pagsipon? Hintayin natin sila. Let's wait for them. Nangyayari naman na nahuhuli. So we'll wait for them. Pero never sure nangyari. Yes, tangina niyan. We'll wait for them. Neck nyo. Ito naman sabi ni JBRC to. Bagyo, force majeure sinasabi pero wala naman eh. Oh, dito makikita nyo dito sa action ni nito ni JB. Puta, ano rin siya eh. Alanganin din siya. O siya, yung mga kilos niya dyan, talagang medyo alam niya na alanganin siya eh. I just don't know what's the reason. Sir, do you think ginigipit po si Sen Jinggoy para daw lumipad sa umalis sa Kanya-kanyang ano yan eh. Kaya lang, Tira ba yung sagot? Hindi niya kaya sagutin. Ginigipit daw si Jinggoy. Oh, kung ako yan, sabi niya, ginigipit daw siya. Hindi naman siguro kami yung nanggigipit sa kanya kasi yung ombudsman naman na kaibigan ko, nakasama ko pa sa radio show ko tuwing umaga, si Boying Remulla, siya naman yung nag-file ng kaso, di naman kami. So kung merong feeling niya nanggigipit sa kanya, siguro hindi kami yun. Baka yung ombudsman yun. O kung feeling niya ginigipit siya ng ombudsman, it's up for the people to decide and to say kung ganun nga ang tingin ng mga Pilipino. Pero ako personally, yung panggigipit na yan, kung meron man, kung totoo man yan, hindi yan ang gagaling sa amin, sa minority. Siguro nang gagaling yan sa iba, pero hindi sa ganun ang mga sagot ba yan? alam mo, sa totoo lang, sabi ko, tinatanong ko dahil akong kamag-anak, kapatid ko. Ba't hindi mo mabanggit na kapatid ka agad? Ba't ka mag-anak? Tangina, halatang halata ka. Insecure ka. Insecure ka ba kay Jinggoy dahil siya ang panganay na anak? Insecure ka ba kay Jinggoy dahil pinakasalan yung nanay niya? Kabit yung nanay mo, ganun. Anak ka sa labas, ganun. Kaya galit na galit. Ano kasi Mara Clara kayo, ganyan? Ay, natatandaan nyo na. Sa tandaan nyo na yan, hindi nyo patanggap yung isa't isa. Pukin ang ina ninyo. Pati yung away pamilya nyo, dinala nyo pa dyan sa Senado. Ano yan, nag-aagawan pa rin kayo sa atensyon ni Erap. Puta, hindi na ka makakilala yung tao. Move on na. Ay, inang yan. Alam naman ng taong bayan, nakabit yung nanay mo at alam ng taong bayan na anak ka sa labas eh. Naging senador ka na nga, okay na yun. Kung naman, masyado ka pang galit kay Jinggoy. Pasalamat ka nga, hindi ikaw ang unang anak. Kita mo si Jinggoy, kamukha ni Erap. Pasalamat ka, hindi ka masyado naging kamukha ni Erap eh. Imagine mo kung kamukha mo pa si Erap, ganyan na yung kulay mo. Tumigil ka nga, JB, putang ina yan. Alam mo, kahit ano pa man ang mangyari, kadugo mo pa rin yan, kapatid mo pa rin yan. At least show some sympathy naman. Oo, show sympathy, at least man lang show support. Hindi naman kailangan ipagtanggol mo siya, but at least show support. At least pumunta ka man lang sana doon, be with your brother in his time of peril ba?
And in his time of kumbaga pagbaba ng kanyang ng kanyang moral, at least man lang kahit kaplastikan. JB, magpunta ka doon. Kahit na minority ka, magpunta ka doon and show support to your brother. Not to defend him, not to tell people na he's not guilty because di pa man guilty yung kapatid mo. Oo. Di pa man yan guilty. Ano man yan siya. Accused pa lang man siya, hindi ba? Pwede mo naman sabihin na sana lang wag nating i-judge yung kapatid ko kasi a person is innocent until proven otherwise. Presumption of innocence. Hindi pa naman siya napapatunayan na may kasalanan and na kasuhan na rin siya ng ganito before and he was able to show the people and the courts na wala siyang kanalaman kaya siya na-acquit. So let's just hope and pray na itong nangyayaring ito sa kanya ay ma-survive niya, blah blah blah. Pwede naman ganun. Ba't hindi mo kayang sabihin? Ano to? Pelikulang Pilipino? Kaya lang, bilang kapatid, bilang kasama, nalulungkot ako sa nangyayari. Siyempre sa kanya. Hindi halata. Hindi halata nalulungkot ka. Sa lahat na nalulungkot, ikaw yun ang aasar pa. Pamilya. Pero sabi ko nga, bilang lingkod bayan, ay kailangan hayaan nating ubusan ang batas. Lingkod bayan, motor ka lang naman ng motor. Motor lang kayo ng motor ni Jet Li, wala mang nagagawa sa Pilipinas. Bayaang umusad ang batas. No? Kailangan malaman na ang buong katotohanan at yung manaigang hustisya. That's the bottom line. No? Mahirap timbangin pero siyempre may pananagutan din ako dahil ako'y halal ng taong bayan. Kaya siyempre kailangan hayaan natin ang Hindi mo nga matulungan yung kapatid mo, yung taong bayan pa. Sa oras ng pangangailangan, hindi mo nga kaya magpakakapatid sa kapatid mo sa taong bayan pa, sa pangangailangan pa ng mga Pilipino. Masosolve mo yan ang pagmumotor mo. Motor pa more. na ubusan. So, meron ba kayo sa sinabi ni Senator Jinggoy na siya daw ay tinreten? Ang okay lang sabi sa kanya, lumipat siya sa Hindi ko alam minority, mawawala yung kaso niya. I'm not aware of that. Basta, yun lang yung sa akin, no? Sa atin, trabaho. Tsaka syempre nalulungkot din ako overall sa nangyayari sa Senado. Kailangan natin balik yung respeto, yung dignidad ng Senado. No? With all of... Paano nga mababalik yung respeto at dignidad ng Senado kung hindi nyo sinasamahan yung Senado? Binababo yung Senado tapos kayo nasa session hall. Mano ba naman kung talagang gusto nyo ibalik yung dignidad ng Senado, nakikipaglaban yung kalahati ng Senado, ano ba naman yung samahan ninyo? Utang ina niya. Gusto nyo masira yung dignidad ng Senado para pag kayo na ulit, mababalik na yung dignidad, ganun? Ulul. Ang ina niyan, kayo ba si dignidad? Mga apelyido nyo ba dignidad? Ibalik ang dignidad sa Senado. Sino yung dignidad na yan? Si Win Gatchalian? Win dignidad ba siya? Hindi naman. Gatchalian apelyido niya, hindi naman dignidad. Sa nangyayari mga nadadamay sa political na mga pangyayari, yung integridad ng Senado. Sana naman isave natin institution. Integridad ng Senado? Ano ba integridad ng Senado? Dadalawang linggo pa lang yung bagong Senate President, wala pa nagagawa, ginugulo na. Paano niya mapapatunayan yung yung husay niya sa pagiging leader? Kung putang ina, simula nung unang araw hanggang ngayon hinaharas yung Senado. And the best that you can do is to join your fellow senators sa laban nila na ipaglaban yung co-equal opportunity at co-equal powers ng tahanan ninyo. Anong ginagawa nyo? Ayan, interview sa media. May time para magpa-interview. May time para mag-statement pero walang time para sumama, para ipagtanggol yung Senado sa mga unang-una, sa mga nang-aabuso, sa mga kumokontrol. Mas gusto nyo ibalik yung dignidad. Sir, don't you think what they did today was an affront to the Senate? Yun lang, nasabi ko na kanina, no? Bilang kapatid, nalulungkot ako pero bilang public servant, kailangan natin hayaan umusad ang batas. Siyempre, pinagdarasan natin siya na maging matatag para harapin yung akusasyon. Sinungaling. Kaya mo siya ipagdasal na maging matatag, bakit hindi mo siya kayang puntahan doon para sabihan siya na, tol, maging matatag ka? Ang layo-layo ni Jesus kinausap mo, yung kapatid mo, ang lapit-lapit sa'yo, hindi mo kinausap. Talaga to si JB. Style bulok. Harapin yung mga darating pa. Pero in the end, as I mentioned, kailangan manaig ang katotohanan. Yan, palakpakan. Ina itong mga to, sarap babuyin, no? Ayan bawal ang pikon dito. Bato-bato sa langit, ang tamaan magmagalit, pasensya na kayo.
Ito ang totoong nararamdaman ng mga Pilipino. Ito yung mga nakikita natin sa social media, yung ating mga dito, yung mga piniplay natin dito at yung mga nire-react natin dito. Ito yung reaksyon ng mga nakikita natin sa social media. Biro boss out ko lang, hindi akin yan ha. Huwag ka magalit sa akin. Oy, kayo mga tulpo, kayo magalit. Magpakagaling kasi kayo. Magpakatali-talino kayong dalawa. Hindi yung puro kayo chismis dyan. Hari kayo ng chismis. Kayong dalawang mga ulaga kayo. Ayan ha. Maraming salamat mga bossing. Mahaba na to ha. Siguro naman masaya na kayo. Kita-kita tayo ulit sa susunod na vlog. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Like and share kung nagustuhan mo tong video na to. At pinaka-importante, magpa-super chat at super thanks ka. Para naman meron tayong makain. Kaya payat-payat ko na, wala na akong makain. Mabuhay ang Bayang Pilipinas. Maraming salamat sa inyong panonood. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba.